Uminit ang eksena sa pagdinig ng House Committee nitong Lunes nang magharap si Vice President Sara Duterte at ilang mambabatas kaugnay ng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Present din ang 4 na DepEd officials na makailang ulit na inimbitahan ng komite. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Yes. Yeah, oath has been administered, Your Honors. Kung dati hindi talaga nagpapapilit na manumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kongreso, ngayon walang atubiling nanumpa si Duterte bago ibigay ang kanyang salaysay sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Gayunpaman, agad din siyang nakipagsagutan sa mga mambabatas dahil sa mga patakaran at kautusan ng komite. Tensyon din ang namuo nang mapag-usapan na ang isyu sa pagkakakulong ng OVP Chief of Staff Zulaika Lopez matapos makontempt ng komite. Sinabi mo, Mr. Chairman, Secretary, motion to hindi suspend. niyo alam lahat One na ang minute, nag-a-appoint ay one minute President. suspension is declared by the chair. Pero mas lalo pang naging mainit nang akusahan ni VP Sara ang komite na pinagkakaita ng kalayaan si Lopez. That is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong Okay. remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Acop, pwede po tayong mag-file ng relief sa court. Okay, sige, sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Samantala, dumalo rin sa pagdinig ang 4 na DepEd officials na una nang na-cite in contempt dahil sa sunod-sunod na hindi pagsipot sa hearing. Kabilang dito si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda na personal niyang inamin na nag-withdraw ng 37.5 million pesos ng 3 beses noong 2023 at direkta siyang nakikipag-usap kay VP Sara kaugnay ng confidential funds. Pwede niyo po kaya mailarawan sa amin kung gaano kalaki yung vault na pinaglalagyan po ng pera? Ito po ba'y kasing laki ninyo? Mas mataas po ako ng konti. Almost yung laki ko po. Pinangalanan din ni Fajarda si Colonel Dennis Nolasco bilang tagapamahala ng disbursement ng milyones na pera. Dahil dito, ipatatawag ng komite si Nolasco para magpaliwanag sa susunod na pagdinig. Habang hindi naman nakadalo si Attorney Lopez sa pagdinig dahil sa acute stress disorder, dahilan para ma-extend ng 10 araw ang kanyang detention period. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.